Maupo ka, Gracie, at mag-usap tayo. Seryosong utos ng ginang. Dahan-dahan naman siyang umupo sa harapan nito. Maayos po bang naging tulog niyo, Tita Emerald? Nakangiting tanong niya, kahit ramdam niya ang tensyon sa pagitan nila. Kabado siya dahil silang dalawa lamang ang naiwan sa cottage. Nasa Batangas sila ngayon. Isinama siya ng kasintahang si Apollo para sa family outing ng mga ito. Pinakilala na rin siya ng binata sa mga magulang nito. Parehong nasa kolehiyo pa lang si Gracie Gonzalez at Apollo Alvarez. Magkasing edad lamang sila ng binata. Alam nilang masyado pang maaga ang pumasok sa seryosong relasyon dahil pareho pa silang nag-aaral. Pero hindi nila napigilan ang mga puso dahil mahal nila ang isa't isa. Tatapatin na kita, Gracie. Hindi sa ayaw kita sa anak ko, pero bata ka pa. Sa nakikita ko, sa'yo nilang umiikot ang mundo ni Apollo. Paano naman ang pangarap niya? Matapat na simula ng ina ng kanyang nobyo. Napayuko siya habang pinaglalaroan ng mga daliri. Kaya naman pala medyo tahimik ang ginang nang ipinakilala siya rito ni Apollo. Ayaw niyo po ba sa akin, tita? Malakas ang loob na tanong niya sa ina ni Apollo. Huminga ng malalim ang ginang kaya nag-angat siya ng tingin. Tinitigan siya na parang hinuhukay ang kaloob-looban niya. Kung kaya't nakipagtitigan din siya rito. Kung ikaw ang magiging dahilan kung bakit hindi matutupad ng anak ko ang pangarap niya maging isang doktor, ay dederechohin na kita. Oo, Gracie. Hindi kita gusto para kay Apollo. Isa kang distraction sa pag-aaral niya. Simula nang makilala ka niya, nawalan na siya ng oras sa amin ng daddy niya. Palagi siyang nasa bahay niyo at ibang tao ang kasama. Walang prenong pahayag ng ginang na labis na ikinabigla ni Gracie. Pero tita, mahal ko po ang anak niyo. Kung mahal mo ang anak ko ay pabayaan mo muna siya, Gracie. Habang maaga pa, hiwalayan mo na si Apollo. Masyado pa kayong bata para sa ganitong relasyon. Alam ko magbabago pa ang damdamin niyo. Pero po, ang pagmamahal ay hindi ka mapapakain, Gracie. Puto nito sa sasabihin niya. Pareho pa kayong walang napapatunayan sa buhay ni Apollo. Sana mabalanse mong consequences kung ipagpapatuloy mo to. Dahil kapag hindi namin sinuportahan ng aming anak, ay walang mangyayari sa kanya o sa inyong dalawa sa hinaharap. Kung talagang kayo pa rin sa huli ay tadhana na mismo maglalapit sa inyo. Intindihin mo sana, iha. Ako na nakikiusap sa'yo. Hiwalayan mo si Apollo at hayaang matupad ang pangarap niya. Pangarap po ba niya o pangarap niyo po para sa kanya? Kahit kanino pa, basta't hiwalayan mo siya dahil nais naming magkaroon siya ng magandang buhay. Makakaasa ba ako sa'yo? Hindi sumagot si Gracie. Nanatiling nakayuko at nilalaro ang mga daliri. Kaya naman iniwan na siya ng ginang. Gracie! Napapitlag siya nang marinig ang boses ni Apollo. Mabilis din niyang pinunasan ang kanyang luha. Apollo! Nakangiting sambit niya sa pangalan nito. Sinanyasan niya ito upang maupo sa tabi niya. Sumunod naman to sa kanya. Mas nauna ka pang nagising, love. Maayos ba ang tulog mo sa room mo? Tanong nito saka siya hinalikan sa noo. Oo, mahimbing ang tulog ko. Mataman nitong tinitigan ang mukha niya. Umiyak ka ba, love? Pagang mata mo ah. Napailing si Gracie. Wala lang to. Bagong gising ako kaya natural na namamagato. Ganyan ka pala tuwing umaga. Parang gusto kitang makita na bagong gising araw-araw, love. Hindi siya nakaimik sa sinabi nito. Totoong mas maraming oras ang inilalaan ng binata sa kanya simula nang naging sila. Hindi niya ito sinisita dahil akala niya ay okay lang sa magulang nito na palagi silang magkasama. Kung pag-uusapan naman ng estado nila sa buhay ay lamang na lamang si Apollo. Nagmula ito sa mayaman na pamilya at siya ay lumaking mahirap. Pero sa 2 taon nilang relasyon, hindi niya naramdaman na magkaiba sila ng estado sa buhay. Mabuting lalaki si Apollo at tunay namang mahal na mahal siya. Halika, love, may papakita ako sa'yo. Anyaya ni Apollo sa kanya. Hindi niya alam ang gagawin pero tumayo naman siya. Hawak kamay silang naglalakad, nakasandal ng bahagya ang ulo niya sa balikat ng nobyo. Sana ganito na lang tayo palagi, no? Bulong ni Gracie. Sinili pa niya ang mukha ni Apollo. Hindi mapagkakailan na gwapo talaga to. Magiging ganito tayo palagi kapag binakasalan mo na ako, Gracie. Masyado pang maaga para dyan, Apollo. Nasa 3rd year college pa lang tayo. Ikaw naman mahabang panahon pa para maging doktor. Focus muna tayo sa pag-aaral natin. Mga bata pa naman tayo. Alam ko naman, pero para din to sa future natin, Gracie. Pakakasalan kita. Kakausapin ko nanay mo para makuha ko ang blessing niya. Pahayag nito.
Talagang walang halong pagbibiro ang mga katagang lumalabas sa bibig nito. Gustong-gusto niya ang ideyang pagpapakasal, ngunit imposibleng aabot sila sa ganoon. Ay teka, saan mo pala ako dadalhin, Apollo? Paglilihis niya sa usapan. Nasasaktan kasi siya kapag naiisip niyang iiwan ito. May surprise ako sa'yo. Umalisin na mami kanina. May papasyalan daw kaya solo natin ang moment. Sabi nito sa kanya, kaya tumango na lamang siya. Dinala siya ni Apollo sa mini garden ng resort. Sumilay ang ngiti sa labi ni Gracie nang makita ang setup sa round table na good for two lang. Alam niyang para lamang sa kanila yon. Hindi niya tuloy maiwasan na makaramdam ng kilig. Ikaw ang nag-set up ng mga to, Apollo? Yes, dito tayo magbe-breakfast, love. Tumatangong tugon nito. Nagustuhan mo ba? Apollo, lahat naman ng ginagawa mo para sa akin ay gusto ko. Tumingkayad siya para maabot niya ang pisngi nito, sa kanya yun hinalikan. Matamis na ngumiti ito sa kanya. Masaya akong marinig yan, love. Nang araw na yun ay masaya silang kumain na para bang wala ng katapusan ng kasiyahan nilang dalawa. Isang desisyon kasi ang nabuo sa isip ni Gracie. Masakit man sa parte niya, ay alam niyang para yun sa ikabubuti nila. Napag-isip-isip niyang tama ang ina nito, at gusto niyang matupad ni Apollo ang lahat ng pangarap nito. Tabi tayong matulog mamayang gabi Naglalambing na sabi niya sa nobyo. Seryoso ka riyan na tatabi ka sa akin sa kama? Naaaliw na tanong nito. Oo naman, kailan ba ako nagbiro? Nagulat lang ako. Ayaw mo kasi na may mangyari sa atin, kaya nire-respeto ko ang dahilan mo. Saka hindi yun ang habol ko sa'yo, Gracie. Alam mo na handa akong maghintay hanggang sa araw ng kasal natin, o kung kailan handa ka na. Isa ito sa nagustuhan niya sa kanyang nobyo. Hindi ito nagtitake advantage sa kanya. Sa 2 taon nilang magkarelasyon, hanggang halik at yakap lamang sila umaabot. Subalit na bali mismo ni Gracie ang prinsipyong walang mangyayari sa kanila hanggang sa maikasal sila. Naibigay niya ang sarili niya rito na walang pagsisisi. Nagising na lamang siya kinabukasan na pinaghahalikan na ni Apollo ang leeg niya, kung kaya't itinulak niya ang mukha nito. Apollo, ano ka ba? Umagang-umaga nang hahalikan na. Good morning, love. Malambing na bati nito sa kanya. Naramdaman niya ang paghaplos ng daliri nito sa kanyang batok. Anong nangyari sa batok mo, love? Bakit mapula to? Napangiti siya dahil sa pag-aalala nito. Birthmark niya ang tinutukoy ng binata. Wala yan, birthmark ko lang yan. Hindi mo pa pala yan nakikita? Birthmark? Let me see, Gracie. Ang tagal na natin pero di mo to nababanggit. Tumalikod naman siya upang masuri nito ang pulang marka sa batok niya. Hugis puso to. Well, I knew it. It's Angel Kiss birthmark. You're blessed. O talaga? Paano mo nalaman? Nabasa ko lang sa isang libro. Bihira lang ang may ganyang birthmark. Sa bagay, pinagpala ako. Lalo na mga taong nakapalibot sa akin. Tara na, lumabas na tayo. Gutom na ako Bumangon na silang dalawa at nagbihis. Magkahawa kamay silang lumabas sa kwarto at namasyal sa dalampasigan. Matapos ang isang linggong bakasyon sa Batangas ay bumalik din agad sila sa Maynila. Love, bakit yata malungkot ka? Pukaw ni Apollo sa kanya. Lulan pa sila ng sasakyan at kasalukuyan itong nagmamaneho. Nasa ibang sasakyan naman ang mga magulang nito. Hindi ako malungkot. Pagsisinungaling niya. Taliwas sa sinasabi niya ang kanyang nararamdaman. Don't worry, babalik tayo rito kapag bakasyon ulit. Hindi na siya sumagot. Tanging pagtango lamang ang ginawa niya. Diretso siyang inihatid ng nobyo sa bahay nila. Nadatnan nila sa labas ang ina at kapatid niya. Nay, ibinabalik ko na po ang prinsesa niyo. Sabi ni Apollo sa kanyang ina na ikinatawa niya. Salamat sa paghatid sa aking anak, iho. Upo ka muna. Anyaya ng inaisusan niya. Hindi na po, Nay. Bukas na lang po ako bibisita rito. Nagmano pa ang binata sa ginang bago siya binalingan. Una na ako, love. Tatawag ako mamaya, okay? Sinapo pa nito ang maliit niyang muka at siniil siya ng mariin na halik kahit na naroon ang inay niya. Ingat ka, Apollo. Paalala niya. Saka ito tuluyang lumabas sa kanilang bahay. Napaupo siya sa maliit nilang silya at bumuntong hininga. Okay ka lang ba, anak? Bakit parang di ata masaya ang bakasyon mo? Nag-aalalang tanong naman ng kanyang ina. Ate, ang tamlay mo. Parang hindi ka galing sa bakasyon. Una naman ang nakababatang kapatid niyang si Erica na kapapasok lamang sa loob ng bahay nila.
Inay, umuwi na po tayo sa Baguio. Walang emosyong sabi niya. Dahilan kaya natigalgal ang kanyang ina at kapatid. Anong pinagsasabi mo riyan, Gracie? Wala na tayong bahay sa Baguio. Alam mo naman na binenta na natin yun pagkatapos mawala ng tatay niyo. Pagtataka ng kanyang inay. Bumigat lamang ang pakiramdam niya. Ayaw niyang sundin ang kagustuhan ni Madam Emerald. Ngunit kailangan niyang gawin yun. Kailangan niyang palayain si Apollo. Sa huli ay nasabi niya sa ina at kapatid ang totoong nangyari sa Batangas at kung bakit siya malungkot. Maaaring tama ang mommy ni Apollo, anak. Wika ni Aling Susan matapos marinig ang kwento niya. Ang pusong nagmamahalan habang maaga pa'y pwedeng magbago. Marami pa kayong pagdadaanan na pagsubok ni Apollo. Hindi naman lahat ng nag-iibigan ay nagiging masaya. Tingnan mo, ngayon pa lang sinusubok na kayo agad ng tadhana. Tama rin ang ina niya na kung kayo talaga para sa isa't isa, gagawa ang tadhana ng paraan para muli kayong pagbuklodin. Dagdag pa ng ginang at pilit siya nitong inaalo. Umiyak lang siya sa dibdib ng nanay niya. Naduduwag siya na harapin si Apollo upang makipaghiwalay. Baka hindi siya nito pagbigyan. Kaya naman idinaan na lamang niya sa isang sulat. Kasama na ang mga regalong ibinigay nito sa kanya. Kinabukasan, kauuwi lang ni Apollo mula sa university nang makatanggap siya ng isang package at wala sana siyang balak na buksan yun. Ngunit nakita niya na galing yun kay Gracie. Hindi sila nagkita ng nobyo kanina sa university dahil absent ito. May lagnat daw, kaya balak niyang puntahan mamaya si Gracie sa bahay. May love letter pa. Akala ko ba may sakit siya? Nakangiting sambit niya. Binuksan niya ang sulat na sana ay hindi na lamang niya binasa. Apollo, alam kong isang mabigat at mahirap na desisyon tong naisip ko na wala ang permiso mo. Subalit, kailangan kong gawin to alang-alang sa kinabukasan nating dalawa. Lalayo na ako sa'yo. Patawarin mo ko kung bibitiwan muna kita. Maaga pa para ipagpatuloy ang ating relasyon. Ngunit palagi mong tatandaan na hindi ko pinagsisihan na mahalin ka. Sa ngayon ay palalayain muna kita. Kung dadalhin ka man muli ng tadhana sa akin, ay muli kitang tatanggapin kung sa mga panahon na yun ay ako pa rin ang iniibig mo. Nagmamahal, Gracie. Gracie. Nangihinang usal niya. Hindi siya makapaniwala sa nabasa niyang sulat. Itanggi man niya na hindi ito galing kay Gracie, ay sigurado siya na sulat kamay ito ng girlfriend niya. Masaya pa sila nang umuwi sila galing sa Batangas, ngunit ganito na agad ang nangyari. Ang sulat ay hindi sapat na dahilan para tanggapin na lang bigla ang pakikipaghiwalay nito sa kanya. Mas lalo lang nasaktan si Apollo nang makita niya ang mga regalong na ibigay niya kay Gracie sa loob ng 2 taong relasyon nila. Patunay na galing ang mga yon sa kanyang kasintahan. No, you can't do this to me, Gracie. Parang may kung anong patalim ang bumaon sa kanyang dibdib. Son, what are you doing? Tanong ng mami niya nang matatnan siya nito na nasa ganoong sitwasyon. Bago pa man ito makalapit sa kanya, ay dali-dali na siyang tumakbo palabas ng kanilang mansyon. Apollo, saan ka pupunta? Hindi niya pinansin ng ginang. Dire-diretso siyang sumakay ng kotse at pinuntahan ng bahay ni Gracie. Ilang minuto lang naman ng biyahe ay nakarating agad siya. Gracie? Kumatok siya sa pinto, subalit parang wala namang tao sa loob upang pagbuksan siya. Gracie, si Apollo to. Lumabas ka naman dyan, please. Mag-usap tayo. Pag-usapan natin ang problema. Hindi ko matatanggap ang sulat mo. Kahit ano pa ang gawin niya ay talagang walang nagbubukas sa kanya ng pinto. Hanggang sa tumawag na lamang siya sa cellphone nito, pero cannot be reached ang dalaga. Ang daya mo naman, Gracie. Kung kinausap mo muna sana ako, ipagbibigyan naman kita. Kung sinabi mo sana sa akin ng problema, pwede naman natin pag-usapan at solusyonan. Ang daya-daya mo. Bakit naman ganito? Bakit nangiiwan ka? Bakit hindi mo ako harapin? Sumbat ni Apollo sa dalaga kahit hindi na siya nito naririnig. Wala naman siyang nagawa na, kundi ang umalis sa lugar na yon. Samantala, sa Baguio umuwi si Gracie. May kamag-anak naman sila sa probinsya na maaaring magpatuloy pansamantala sa kanila. Kapag nakaahon-ahon sila ay uupa na muna sila ng matutuluyan. Kanina pa siya tulala sa biyahe. Tila nakikita na niya ang reaksyon ni Apollo habang binabasa ang sulat niya. Bago sila bumiyahe kanina pa Baguio, ay idinaan muna niya ang sulat sa guard ng mansyon ni na Apollo. Napakabigat ng dibdib niyang nilisan ang Manila, pero kailangan niyang tiisin para sa pakiusap ng ina ni Apollo. Sorry, Apollo.
Kailangan lang nating maghiwalay. Mahinang sambit niya, kaya sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha niya. Kailangan niyang maging matatag dahil ito pa lang ang simula ng kanyang buhay. Buhay na hindi na niya kasama pa ang lalaking mahal niya. Ate, tara na sa loob. Tama na ang pag-iyak mo. Sambit ng kanyang kapatid. Hindi siya nito sa braso saka sila pumasok sa loob ng bago nilang tirahan. Parang gusto kong bumalik ng Manila, Erica. Ate naman, nandito na tayo. Ikaw na rin ang nagsabi na para to sa inyo ni Kuya Apollo. Please, tama na. Naiiyak na sabi sa kanya ni Erica. Niyakap na lamang siya nito. Ang nanay Susan niya ay tahimik lamang silang pinagmamasdan. Kinabukasan ay bumalik si Apollo sa bahay ni Gracie sa Santa Mesa. Wala na nga talaga roon ng mag-iina. Yun ang pinakamasakit na nangyari sa buhay niya. Ang magmahal sa isang taong kay dali siyang iwan at talikuran. Masakit man pero kailangan niyang tanggapin. Para makalimutan ang lahat, tinupad na lamang niya ang kanyang pangarap sa buhay na hindi kasama ang babaeng pinakamamahal. Mabilis na lumipas ang 6 na taon. Matagumpay ng veterinary doctor si Apollo. Sikat siya ngayon sa Switzerland dahil sa dedikasyon niya sa kanyang profession. Ginawa niyang inspirasyon ang babaeng mahal niya kahit hiwalay na sila. Para kung muli silang magkikita ay meron na siyang maipagmamalaki rito. Nasaan ka na, dude? Tanong ng kaibigan niyang si Xavier. Kausap niya ito over the phone. Nagbakasyon lang siya sa Baguio dahil inimbitahan siya sa pagbubukas ng Black Cabin Tourist ng kanyang kaibigan. Noong nabigo siya sa pag-ibig ay napilitan siyang umuwi sa Switzerland kasama ang mga magulang niya. Malapit na ako, magpapark lang. Sagot niya sa kausap sa kabilang linya. Okay, bilisan mo, Paul. Pababa pa lang siya ng sasakyan nang mahagilap ng kanyang mga mata ang pamilyar na figura ng isang babae na kailanman ay hindi niya kinalimutan. Gracie. Hindi siya dapat magkamali na si Gracie nga ang kanyang nakikita ngayon. Pasakay na ito sa jeep. Wala sa sariling sinundan niya ito. Hanggang sa bumaba ang babae sa isang drugstore. Hinintay niyang lumabas ang babae sa tindahan. Hanggang sa naalala niyang BS Pharmacy ang kurso ni Gracie. Hindi lang siya sigurado kung nakapagtapos ba ito. Hindi naman siya bumaba ng kotse. Panay ang ring ng cellphone niya pero hindi niya pinapansin. Napatingin siya sa kabilang building. Vet clinic yon na for sale. Tumaas ang sulok ng mga labi ni Apollo sa kanyang naisip. Marahil ito na ang nakatakdang oras para sa atin. Tanong niya sa sarili. Nagpark siya sa may kalayuan ng drugstore. Pumasok siya sa vet clinic upang mag-inquire. Pagkalabas niya roon ay may ngiti na siya sa labi. Babalikan kita, Gracie. You said tatanggapin mo ulit ako kapag muli tayong pinagtagpo. Now I'm back, love. May ngiting sumakay ulit si Apollo sa kanyang sasakyan. Sinugot na ang tawag ng kaibigan niya at sinabing parating na siya. Nakipagkwentuhan agad siya sa kaibigan niyang si Xavier pagkarating niya sa Black Cabin Tourist. Di naglao na ipinasok niya sa usapan ang nakita niyang vet clinic kanina. Sav, I decided to stay here in Baguio. Wika niya sa kaibigan. Napahinto naman ito sa pag-inom ng champagne. Seriously? Biglaan naman yata yan, Paul. May nakita kasi akong vet clinic kanina. For sale yun. Nilapitan ko para mag-inquire. Wala pa naman silang buyer. That's why I grabbed the chance na ako na ang bumili. Magandang location, tabing highway at malapit sa bayan. Kaya madaling mapupuntahan ng mga pet owners. Pahayag niya. Nasa balintataw pa rin niya ang imahe ng babaeng mahal niya. Ang totoo ay wala naman siyang pakialam sa klinik. Paraan niya lang yon para mapalapit muli kay Gracie. Kahit na hindi siya sigurado kung sa drugstore ba ito nagtatrabaho. Pero ang mahalaga naman ay pareho silang nasa Baguio. Balak mong magtagal dito, bro? O hahanap ka pa rin ng mapagkakatiwalaan mo para sa bago mong binili na klinik? Usisa nito. Alam ng kaibigan niya ang ugali niya. Kapag nagdedesisyon siya ay wala nang atrasan. Depende. But I think it's for good na. It's better here than Manila. Mas peaceful dito at walang polusyon. Nakangiting sambit niya. Mas lalong nagulat si Xavier. Wala sa sariling napainom tuloy ito ng champagne. Pero sa huli ay sinabi na rin ni Apollo ang totoong dahilan. Kung bakit gusto niyang manatili na muna sa Baguio. Yun ay dahil kay Gracie. Sa likod bahay ni Gracie sa Baguio, masayang naglalaro sa damuhan ang batang babae na si Salm. Kasama nito ang kanyang alagang kambing na si Kring Kring. Ang ingay mo, Kring Kring! Ang bilis mo pang tumakbo! Hinihingal na sigaw ni Salm nang habulin niya ito.
Sa kasamaang palad ay nadapa siya sa putikan. Imbes na umiyak ay tumayo lamang siya saka hinabol muli ang alagang kambing. Napasimangot ang bata. Siya lamang ang humahabol at hindi siya nasisiyahan doon. Habulin mo naman ako, Kring-Kring. Ang tamad mo naman at boring kalaro. Kain ka lang dyan ng kain ng damo at takbo ng takbo. Hindi ka ba nabubusog? Wala siyang nakuhang reaksyon mula sa alaga niya. Nadismaya siya at nalungkot. Alam niya rin mismo na hindi tulad ng friendly animals ang alaga niyang kambing. Tatakbo lang ito, hihinto, kakain ng damo, tapos magpapahinga habang umunguya. Sana aso ko na lang upusa, Kring. Malungkot na bulong ni Salm at pinunasan ang tagaktak na pawis sa kanyang muka gamit ang laylayan ng kanyang damit. Sa ginawang yun ni Salm ay napuno ng putik ang muka niya. Tanging mga mata na lamang niya ang hindi naputikan. Sige ka, kapag hindi mo ko hinabol, paliliguan kita. Takot ko pa naman sa tubig. Pananakot niya sa kambing, ngunit nag-ingay lang ito saka tumakbo palayo. Nang makakuha si Salm ng pagkakataon na makalapit dito ay tinalian na niya ito ulit, saka sila umuwi sa bahay nila. Sa trabaho ni Gracie ay ilang beses niyang sinipat ang relo niyang pambisig. Malapit na ang out niya. Nagtatrabaho siya sa isang drugstore sa Baguio. Ang main company nito ay ang Estel Pharmaceutical Company na nasa Manila. Pagkapanganak kay Salm ay iginapang niya ang kolehiyo para kahit papaano ay may makuha siyang matinong trabaho. Nang matapos ang trabaho ay dumiretso na agad siya ng uwi sa bahay. Salm? Tawag niya sa anak. O Gracie, nakauwi ka na pala. Salubong sa kanya ng ina niyang si Susan. Lumapit siya sa nanay niya saka nagmano rito. Nasaan po si Salm, Nay? Magalang na tanong niya sa nanay niya at pabagsak siyang umupo sa pang-isahang sofa. Nasa bakuran kanina, nakikipaglaro sa alaga niya. Sagot nito na abala sa pagtitimpla ng gatas na ipaiinom yata sa kanya. Dahil gano'n naman palagi ang ginagawa ng inay niya sa tuwing umuuwi siya ng bahay mula trabaho. Hay, ang batang yun talaga. Hindi na uubusan ng energy sa katawan. Si Erica po, nakauwi na ba rito? May pera ba siya? Ang kapatid niyang si Erica ay nasa huling taon na ng kolehiyo at siya ang nagpapaaral. Kabibigay ko lang sa kanya nung nakaraang araw, anak. Malakas ang kita ngayon ng panahian namin. Kaya ako muna ang bahala sa kapatid mo. Ipunin mo na lang ang pera para sa anak mo. Nakangiting sambik nito. Nilapitan siya ng ina saka ibinigay sa kanya ang gatas. Uminom ka muna nito, tatawagin ko lang ang apo ko. Salamat po, Nay. Hinipan pa niya ang umuusok na mainit na gatas saka siya sumimsim. Makalipas ang 10 minuto ay natapos na rin si Grace. Tumayo siya upang hugasan ang mug na ginamit. Nako, ikaw na bata ka. Ba't ganyan ang itsura mo? Narinig niyang sigaw ng kanyang ina. Lumapit siya sa pinto para tingnan ng mga to. Hinabol ko po kasi kanina si Kring-Kring, Lola. Tapos nadapa po ako eh. Magalang na sagot naman ng anak niya. Salm, anak. Mahinang tawag niya rito. Nang humarap ito sa kanya ay nanlaki ang kanyang mga mata. Puno ng putik ang mukha nito, maging ang damit. Anong nangyari sa'yo, anak? Nadapa ka ba? Gulat na tanong niya. Parang kidlat na lumapit siya sa anak. May masakit ba sa'yo? Sinuri pa niya ang katawan nito. Wala po, Mama. Okay lang po ako. Anak naman, hindi ba sabi ni Nani sa'yo hindi tulad ng aso o pusa si Kring-Kring? Kapag tumakbo ka, tatakbo din yun dahil natatakot na baka saktan mo. Paalala ni Gracie. Ang alam niya kasi ay laging nagpapahabol ang bubit niya sa alagang kambing. Mama, pwede po nating alagaan si Kring-Kring pero hindi natin siya pwedeng kalaro. Paliwanag nito sa kanya. Wala naman po kasi akong kalaro, Mama. Kaya sinusubukan ko po makipaglaro sa kanya. Kaso ang tamad po niya tapos kain lang lagi ng kain ng damo. Malungkot ang ekspresyon ng cute na mukha nito. Gusto ko naman po sana ng bird, dog or cat po, Mama. Ayaw ko na po sagot. Di masarap kalaro. Mahal ang mga dog, anak. Saka di ba ikaw ang may gusto ng goat ng last birthday mo? Kaya binili ni Mama. Pero wag kang mag-alala. Pag-iipunan ni Mama ang dog, okay? Hindi pa nga lang ngayon, ha? Yay! Magkakadog na ako pag nakaipon si Mama ko. Masayang bulalas ng anak niya na may kasama pang palakpak. Ngumiti si Gracie dahil naisip niyang yun na lamang ang ireregalo niya sa darating na birthday ulit ng kanyang anak. Kahit papaano naman ay maganda ang kita niya sa trabaho,
kaya hindi sila kinakapos sa pera. Tara na nga anak, ako na magpapaligo sa'yo at baka pagod na si lola mo. Anya sa bata. O siya, magluluto na rin ako ng hapunan natin. Paalam naman ng kanyang ina. Dumiretso na ito sa kusina. Siya naman ay inakay na ang kanyang anak patungo sa kanilang silid para paliguan ng anak na puno ng putik sa katawan. Matapos paliguan ni Gracie ang anak ay binihisa na niya ito. Ngayon ay nakaupo na ito sa maliit nilang kama. Naisipan naman niyang bilangin ang perang naiipon niya. Wow, dami mong pera, Mama! Namamanghang wika ni Sam nang makita ang mga pera sa mesa. Pwede po ba ako humingi, Mama? Pambili ko lang po ng stick o. Naglahad pa ito ng kamay. Natawa tuloy siya. 5 taon pa lang si Sam. Malapit na itong mag-6 na taon. At sa susunod na pasokan ay grade 1 na ito. Yun mismo pinag-iipunan niya. Sige, mamaya anak. Bilangin lang to ni Mama ha. Pinisil ni Gracie ang pisngi ng bata. Ang dami naman pong kulay blue na may picture na ibon, Mama. Inosenteng pahayag ng kanyang bubwit. Ang perang 1,000 ang tinutukoy nito. Para sa pag-aaral mo to anak, para sa future mo. Sagot niya na agad namang naintindihan ng bata. Subalit nakalahad pa rin ang kamay nito sa harapan niya. Bibigyan niya ito ng 10 piso pero tig-piso para marami. Bukas ko na ibibigay Sam ha. Tapos ka nang maligo eh. Bawal ka nang humawak nito. Sa kakakain pa tayo mamaya. Paalala niya sa anak. Thank you po Mama. Bukas na lang po. I love you. Hyper na sigaw nito. Hinalikan niya ang noon ni Sam. I love you too, mahal na prinsesa. Sagot naman niya. Yumakap ito sa kanya. Matagal silang nasa ganoong posisyon hanggang sa tawagin sila ni Nanay Susan para kumain ng hapunan. Kinabukasan ay maagang pumasok sa trabaho si Gracie. Sumama nga lang ang kanyang anak. Malapit lang kasi ang bahay nila sa trabaho at pinapayagan sila ng boss nila na isama ang mga anak nila basta wag lang makakaistorbo sa trabaho. Behave naman si Sam palagi kaya hinahayaan lang niya. Pagdating sa trabaho ay nagulat siya na makita na bukas na ulit ang katabing vet clinic ng drugstore. Ang alam niya ibinebenta na yun ng may-ari. Mama, mayroon kayang animals dyan na pwedeng ampunin? Tanong ni Sam sa kanya na napansin din pala na open na ang clinic. Hindi ko alam anak, pero wag muna tayo mag-ampon o bumili ng bago mong alaga. Saka na kapag malapit-lapit na talaga ang birthday mo. Sige na, pasok na tayo sa loob at magtatrabaho na si Mama. Behave ka ha para lagi kang very good. Opo, Mama. Pero pwede po bang bumili po ako ng stick o sa tindahan sa kabila, Mama? Puro gamot po kasi yung tinda niyo, walang pagkain. Magugutom po ako. Napatingin siya sa itinuro nitong store na malapit lamang sa drugstore. Bihira lang naman ng mga sasakyan na dumadaan, kaya panatag ang loob niya na hayaan ng anak sa gusto nito. Sige, basta wag ka lang lalayo Sam ha. Bumalik ka agad, okay? Paalala niya sa anak. Nag-thumbs up ito sa kanya. Pinanood pa ni Gracie ang paglalakad nito palayo saka siya pumasok sa drugstore. Sa gilid ng kalsada ay naglakad na si Sam. Kumakanta pa siya. Nakasuksok ang isa niyang kamay sa bulsa at pinapatunog ang perang barya niya. Itinago naman niya sa bahay ang natitirang 5 piso. Kahit si Mamang nagbigay sa akin ng pera, ililibre ko pa rin siya ng stick o. Bulong niya. Subalit bago pa man makarating si Sam sa convenience store ay nakakita siya ng pusang gala. Dahil sabik siyang magkaroon ng bagong alaga ay dali-dali niya itong nilapitan. Hello, Meow! Tawang-tawang sambit niya. Hinaplos niya ang maliit na ulo nito. Ngunit napansin niya ang sugat nito. Hala po, may sugat ka, Mingming. Sakit yan no. Wawa ka naman po. Walang pag-aalinlangan na dinala niya ito sa nakita niyang klinik na katabi lamang ng working place ng mama niya. Ang alam ni Sam ay para yun sa mga hayop kasi madalas niyang nakikita na may nagdadala roon ng sugatan na pusa o aso dati. Dadalhin kita sa doktor, Mingming. Huwag ka mag-alala. Hindi naman masakit ang turok. Sabi ni Mama parang kagat lang daw ng langgam. Sabi pa niya sa pusa bago tuluyang dumiretso sa klinik. Sa loob ng vet clinic ay naroon si Apollo. Ngayon pa lang niya binuksan ang bagong klinika niya. Nalaman niya na aalis na ng bansa ang may-ari niyon, kaya ibinenta na. Naroon na kaya si Gracie? Buhat-buhat niyang alaga niyang si Sisi. Katatapos niya lang itong purgahin. Nag-undergo rin siya sa blood test sa kanyang aso. Si Sisi ay isang panda chow-chow.
Binili niya ito noong namamasyal siya sa China. Dinala niya ito sa Baguio dahil mag-isa ito sa bahay niya sa Manila. Hello po! Bungad ng isang batang babae pagbukas ng pinto ng klinik. Bahagya pang nagulat ang binata dahil sa pagsulpot nito. Kumunot ang noon ni Apollo nang magtama ang mga mata nilang dalawa. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok sa kanyang puso. Nasagi ng bata ang kamay niya dahil hinahaplos na nito ang balahibo ni Sisi. Sa matambok na braso ng bata ay meron din itong akap-akap na maliit na pusa. Wow! Ang ganda naman po niyan, parang bear po. Halatang namamangha ang bubwit dahil nanlalaki ang mata nito. Ano po siya? Siya ay isang chow-chow kaso may allergy siya. Sagot niya. Titig na titig siya sa maamo nitong muka. Pwede pong akin na lang siya? Inosenteng tanong nito. Palit na lang po tayo, Ginoo. Ay, hindi ko na pong makalimutan. Ipapagamot ko po sana ang pusang napulot ko sa labas. May malaking sugat po siya, oh. Kawawa naman. Ikaw po ba ang doktor dito? Binigyan na nito ng pansin ang hawak na pusa. Oo, ako nga. Agad binunot ng bata ang 5 piso mula sa bulsa. Hinawakan ng kamay ni Apollo at saka inilagay roon ng pera. Napakurap-kurap lang siya. Tanggapin niyo po ang aking munting bayad. Pambili ko po sana yan ng stick-o. Pero mas mahalaga ko po ang kaligtasan ni Mingming, Dok Ginoo. Hindi niya alam kung bakit parang naaaliw siya sa bubwit na ito. May puso ito sa hayop at nakakatuwa na handa nitong ipagpalit ang pambili ng pagkain para lamang sa ikagagaling ng napulot nitong pusa. 500 pesos ang check-up namin sa pasyente naming hayop, bata. Itong 5 piso mo ay kulang. Sabi niya rito. Upang hindi mahirapan ang bata sa kakatingala sa kanya, ay lumapit siya sa isang upuan. Sumunod naman to sa kanya. Ano po pala yung 500? 5 din naman po yung binigay ko ah. Katwiran nito. Nang makakita ng basket ay inilagay nito roon ang hawak na pusa. Tumindig ang balahibo niya nang humawak ito sa kamay niya upang bilangin ng pera. 1, 2, 3, 4, 5. Si po, 5 na siya po ah. Dahil sa lapit nila sa isa't isa ay malinaw nang nakikita ni Apollo ang mukha nito. Napakagandang bata. Bulong niya. Iba kasi yung 500 sa 5 pesos, bata. Tumulis ang labi ng batang babae. Tapos tila nag-iisip. Hindi ko po alam kung ano yung 500. Gusto mong makakita? Naaaliw niyang tanong. Inilagay niya rin sa isang basket ang alaga niyang si Sisi. Binunot niya ang wallet niya sa bulsa at kumuha ng 500 bill. Ito siya, bata. Yellow? Ay, wala kaming ganyan na pera, Dok Ginoo. Yung pera po namin ay blue, tapos may picture ng eagle. Nakita ko po yun sa mama ko. Pahayag nito sa kanya. Pwede na yun, may sukli pa yun na ganito. Paliwanag ni Apollo. Muli niyang ipinakita ang 500 pesos dito. Talaga po? Lumiwanag pa ang bukas ng mukha nito. Oo, bata. Marami pala kaming pera ni mama. Akala ko po ay wala. Sabi nito na sinabayan pa ng palakpak. Kaya lang sabi po ni mama, ipon raw po niya yun para sa school ko at birthday. Ganun ba? Bawal yung galawin kung ganun. Kasi para yun sa future mo. Oo nga po. Pero akin na lang po ang chow-chow mo, Dok Ginoo. Tukoy nito sa aso niya. Hindi siya pinamimigay eh. Wala ka bang aso sa inyo? Wala po. Sige na po, palit na lang po tayo. Sa'yo na lang ang pusa ko. Tiningnan ng binata ang pusa. Nasisiguro niya na isa lamang itong ordinaryo o pusang gala. Muli siyang napatingin sa makulit na bata. Ano ba ang pangalan mo, baby? Princess Sam po. Sambit nito sa pangalan. Ngumiti pa ito sa kanya. Parang hinahaplos tuloy ng malambot na kamay ang puso niya. Princess. Mahinang sambit niya sa maganda nitong pangalan. Bakit kaya sa mga mata nito ay tila nakikita niya ang babaeng mahal niya? Sige na po, Dok Ginoo. Akin na lang po ang dog mo. Please. Pakiusap ng bubwit. Pinagdaop pa ang palad nito. Malapit na po ang birthday ko. Baka pwedeng gift mo na lang po siya sa akin. Muli niyang kinuha si Sisi mula sa basket. Gumaya rin sa kanya ang batang babae. Ibinalik naman niya ito sa cage. Kinuha na niya mula sa bisig nito ang pusa at sinuri niya. Hindi pa magaling si Sisi, Princess.
Gamutin na lang natin ang alaga mo. Libre na lang. Sa'yo na 5 piso mo para may pambili ka pa ng stick-o. Nakangiting pahayag niya. Sino po si Sisi, Doc Ginoo? Yung alaga ko. Ang cute naman po ng pangalan niya. Pero kapag magaling na po si Sisi, ibibigay niyo na po siya sa akin? Bumuntong hininga si Apollo. Napakakulit talaga nito, pero natutuwa naman siya. Dahan-dahan na siyang tumango. Di bale, marami namang kagaya ni Sisi at makakabili pa siya ng bago. Sige, basta ang gusto ko alagaan mo ng mabuti si Sisi ha. Opo, Doc Ginoo. Salamat po. Masayang bulalas nito sabay niyakap siya ng mahigpit. Napapikit si Apollo sa ginawa ng bata sa kanya. Hindi niya yun inaasahan. Ngunit kusang pumulupot ang braso niya sa maliit na katawan nito. Hayun na naman ang pakiramdam na tila si Gracie lamang ang yakap-yakap niya. Kailan po pala gagaling si Sisi, Doc? I-check ko muna siya kung may allergy pa siya. Ay, ano po pala ang pangalan mo po? Inosenteng tinitigan pa siya nito. Ako si Dr. Apollo Alvarez. Okay po, Doc. Babalik na lang po ako kapag magaling na po si Sisi. Baka po hinahanap na ako ni Mama. Pwede po bang i-confine muna si Mingming dito? Sige ba, dito muna siya. May mga kasama naman siya rito. Salamat po, Doc Apollo. Alis na po ako. Paalam sa kanya ni Salm. Kumaway-kaway pa ito saka lumabas ng klinika. Lumabas naman siya upang makita kung saan ang daan nito pa uwi. Ngunit nakita niyang dumiretso ito sa katabing drugstore. Kilala kaya niya si Gracie? Tatanungin ko siya sa susunod na balik niya rito. Sabi niya at bumalik na siya sa loob ng klinik. Dumating nga ang hinihintay niyang pagbabalik ni Salm. Nakarinig pa siya ng ingay sa loob ng vet clinic. May mga pusa at aso na nasa cage. Dinadala nila ang mga ito sa animal shelter. Nag-iingay rin ang mga yon. Subalit nangingibabaw ang isang matinis na boses ng batang babae. Doc Apollo, good morning po! Masayang bati nito sa kanya. Ngayon ay alagang kambing naman ang daladala nito. Kaya naman pala maingay sa klinika. Good morning to Princess Salm. Anong nangyari sa maliit na kambing na yan? Sa'yo ba yan? Ipagagamot mo rin ba siya? Naaalim na tanong niya. Lumuhod siya sa harapan nito. Wala po siyang sakit. Heto pong alaga kong si Kring Kring. Siya na lang pong ipapalit ko para kay Sisi. Kamusta na pong pusang dinala ko sa inyo kahapon? Agaran na tanong nito. Diretso kung magsalita ang bulinggit. Okay na siya, may sugat lang. Pero nalapatan ko na ng gamot. Pwede mo na siyang iuwi kung gusto mo. Dito na lang po muna si Mingming. Pero ito pong goat kong si Kring Kring, mabango po ito. Napaliguan ko na siya kanina. Tignan niyo po may 2 pa siyang ban na katulad ko. Bibong paliwanag pa nito. Ipinakita ang buhok na nakatali na may parehong ponytail sa kambing. Dahil sa pag-ikot nito ay nakita niya ang pulang marka sa batok nito. Kaya na-curious siya. Sinuri niya ang markang yon. Gayang-gaya yon ng kay Gracie. Hinaplos niya ang angel kiss birthmark nito. Bakit po, Doc? Pagtataka nito. Nothing, Sam. Maganda po ba, Doc? Ang alin naman? Nagtatakang tanong ni Apollo. Yang red po sa batok ko. Malumanay na sagot nito sa kanya. Sabi po ng mama ko ay blessed daw po ako kung meron akong angel kiss birthmark. Sabi rin daw po yun ng papa ko kay mama. May ganito po kasi ang mama ko. Natulala si Apollo. Naalala niya ang nakita niya kahapon na pumasok sa drugstore si Song. May namuo tuloy sa kanyang isipan. What if? Tanong niya sa kanyang sarili. Matiim niyang tiningnan ang magandang mukha ni Song. Napansin din niyang malaki ang similarity nito kay Gracie. Salm, kilala mo ba si Gracie? Hindi na niya napigilan pang magtanong. Ang lakas-lakas ng kabog sa kanyang dibdib. Gusto na rin talaga niyang makaharap ang babae. Si Gracie po? Opo, si Mama po. Bakit po? Kunot ang noong tanong nito. Bago pa man siya makasagot ay kinuha niya ang alagang kambing sa kanya hinawakan sa kamay si Song. Saan po tayo pupunta, Dok? Paano po si Sisi? Dalhin mo ako kay Gracie, Sam. Mahinahong sabi niya. Dumiretso sila sa kabilang building. Bakit po hinahanap mo ang mama ko, Doc Apollo? Napahinto siya sa tanong nito, kasabay ng paglabas ng babaeng hinahanap niya. So, mama mo nga si Gracie? Yun ang kanyang naging tanong sa bata. Opo nga po, sabi ko na po kanina.
Kilala mo po ba si mama ko? Nasaan na kaya si Sam? Naku, ang batang yun, kung saan-saan na naman siguro pumunta. Narinig niyang sambit ng isang pamilyar na tinig. Lumilingali nga ito sa paligid. Si mama ko na po yan, Dok. Ang ganda po ng mama ko, no? Alam niyo po, wala pong boyfriend ng mama ko. Kung wala ka rin pong syota, ligawan mo na po ang mama ko, ha? Para po magkapapa na po ako. Nakangiting anas nito. Siya naman ay nagsalubong ang kilay. Shota, Sam? Opo. Saan mo naman narinig ang salitang yan? Sa classmate ko po. Crush daw ng tito niya si mama at gustong maging syota. Sabihin mo, bawal siya tain ng tito niya ang mama mo. Saka huwag mo nasasabihin ng salitang yan, ha? Dapat girlfriend o boyfriend. Ang bata-bata mo pa, ang dami mo nang alam. Halika na nga sa mama mo. Muli niyang binalingan si Gracie na saktong pipihit na paharap sa kanila. Una nitong napansin ang kasama niyang bubwit. Sam, nandyan ka lang pala anak. Saan ka ba pumunta? Kahapon ka pa natatagalan sa kabibili mo ng stick-o Tapos ngayon may kasama ka. Lika nga rito. Dala mo pa si Kring Kring. Diyos ko ka. Di ba sabi mo babalik ka agad? Umuwi ka ba sa atin para sunduin si Kring Kring? Di ba sabi ko sa'yo bawal siya sa trabaho ni mama? Sinong naghatid sa'yo rito? Si Lola ba? Malumanay na sermon nito sa anak. Sa dami ng sinabi nito ay hindi pa nito napapansin si Apollo. Opo mama, umuwi po ako para sunduin si Kring Kring. Tapos hinatid po ako rito ni Lola. Mama, magkakaroon na po ako ng alagang aso. Isa raw po siyang Chow Chow. Sisi po ang name niya. Maligalig na imporma nito sa ina. Dahan-dahan nang napatingin kay Apollo si Gracie. Napaatras ito sa gulat nang tuluyan na siyang mapansin. Apollo? Ilang beses itong napakurap. Gracie, kumusta? 6 years ago ay hindi nagalit si Apollo sa ginawa ni Gracie na pakikipaghiwalay sa kanya sa sulat. Naisip agad niya na marahil ay may dahilan lang ito kaya bigla ang nakipaghiwalay. Ngunit ngayon ay parang may namumuo ng galit sa dibdib niya dahil sa isiping inilihim nito na may anak sila. Kahit hindi sabihin ni Gracie, alam niya sa puso niya na anak niya si Sam. Dok, wait ka lang po ha. Makikita mo po na same kami ng mama ko ng birthmark sa batok. Sabi ng bata at lumitiw ito mula sa pagkakahawak niya. Mama, ipakita mo po yung angel kiss birthmark mo para maniwala po siya sa akin. Siya na po ang magigift ng alagang aso ko. Sa kanya po ako tumambay kahapon at kanina. Happy nga po si Kring Kring tumambay sa klinik ni Doc kasi po may aircon at foods. Tapos marami siyang friends doon kasama na si Sisi. Talikod ka po, Mama. Pilit na pinatalikod nito ang ina na parang napako na lamang sa kinatatayuan. Hindi na nito magawang mag-iwas ng tingin kay Apollo. It's been a while, Gracie. I'm glad to see you again after 6 years. Malamig na sabi niya. Kitang-kita niya ang paglunok nito. Dati ay inakala ni Gracie na hindi na niya makikita pa ang binata. Nang malaman niyang buntis siya ay nagpasya siya na wag na lamang ipaalam dito ang tungkol sa bata upang mas makapag-focus si Apollo sa pag-abot sa mga pangarap nito. Ayaw niyang maging dahilan ng pagsuway nito sa mga magulang. Lalo at nabalitaan niya sa isang common friend nila sa university na nasa ibang bansa na si Apollo upang doon mag-aral. Ngayon ay hindi niya inaasahan na muling magtatagpo ang kanilang landas. Nauna pa nitong nakilala ang anak niyang si Sam. Mama, kilala mo po si Doc? Tanong ng anak niya dahil narinig ang sinabi ni Apollo. Pilit nitong hinihila ang kanyang kamay. Pasok ka muna rin sa loob, Sam, anak. Merong merienda rin sa mesa ni Mama. Utos niya sa anak. Ayaw ko po, Mama. Babalikan ko po rin si Sisi sa klinik ni Doc. Gusto mo ba siyang makita, Mama? Tara po, ang cute po niya sobra. Nang hinila na naman siya nito ay hindi na niya pinigilan ng anak. Sam, wag makulit anak. Sa loob ka muna, please. Sige ka, hindi na kita ulit isasama at papayagang pumunta sa work ni Mama. Mas may hinahon na ang pakikipag-usap niya kay Sam. No way po, Mama! Sigaw nito at patakbong nagtungo sa klinik ni Apollo. Sam! Sigaw niya sa pangalan ng kanyang bubwit. Nang hinabol niya ito ay hinawakan ni Apollo ang braso niya. Nagpumiglas siya, ngunit mas mahigpit ang hawak nito sa kanya. Anong ginagawa mo, Apollo? May bahid na inis ang boses niya. Kailangan nating mag-usap, Gracie. Let her play inside my clinic. She's safe there with Sisi. Walang emosyong sabi nito.
Sa nakikita niyang lamig sa mga mata nito ay hindi na siya nagprotesta pa. Sumama na lang siya rito. Muntik pa nga nitong mabitiwan ang kambing ng anak niya. Pumasok silang dalawa sa klinika. Natagpuan niya roon si Sam na may nilalarong aso na marahil ay si Sisi. Nang makita siya nito ay nakangiting kinawayan siya ng bata. Mama, heto po si Sisi. Ipapalit ko po si Kring Kring at ang maliit na pusang na-rescue ko po kahapon. Binayaran ko rin po ng 5 pesos si Doc para sulit. Lika rito anak, bakit ba nanggugulo ka riyan? Nagtatrabaho si Doc. Di ba sabi ko dapat behave ka? Mahinahong sermon na naman niya sa bata. Naging masunuri naman ito sa kanya. Doon lang siya binitiwan ni Apollo. Itinuro nito ang upuan sa lobby ng klinik. Sam, sige na, makipaglaro ka na muna kay Sisi at Kring Kring. Check mo rin si Mingming, baka nilalagnat na naman dahil sa sugat niya. Mag-uusap lang kami ng mama mo rito. Sabi nito sa bata. Sigurado naman si Gracie na hindi pa close ang mga ito, ngunit madali nitong napakiusapan ng anak niya. Sumusunod agad ito sa utos ng ama. Umupo na lamang siya sa sofa. Pinapanood ng anak na muling lumapit sa pinanggalingan na cage. Doon niya lang nakita ang labis ng kasiyahan nito sa aso at iba pang mga hayop na naroon. Hindi maipagkakaila na anak nga ito ni Apollo dahil sa parehong hilig sa hayop. Si Sam. Nagkagulatan sila nang sabay nilang bigkasin ang pangalan ng anak nila. Napayuko tuloy si Gracie. Tumingala naman ng lalaki at bumuntong hininga. Alam mo Gracie, tinatanong ko noon ang sarili ko kung saan ako nagkamali. Na kung bakit kailangan mo akong iwan. Gayong masaya pa naman tayo noon sa Batangas. Wala akong nakikitang dahilan para tapusin mo na lamang ang relasyon natin sa isang sulat pa. Pagsisimula ng binata, nanginginig na ang mga binti at kamay ni Gracie. Pero marahil ito na nga ang tamang panahon na kailangan niyang harapin ang problema niya dati. Hindi siya maaaring tumakas na lang. Dahil kung hindi niya sasabihin ang totoo ngayon, kailan pa? Walang problema sa'yo, Apollo. Ako lang. Sa akin lang may mali. No, I don't believe you, Gracie. Alam kong mahal mo ko, kaya hindi ako naniniwala na may mali sa'yo. Usal nito na sinabayan pa ng pag-iling. Nag-angat siya ng tingin. Matapang na sinalubong ang nag-aalab na galit at pagkalito sa mga mata ng binata. Naisip ko lang naman noon na masyado pa tayong bata, Apollo. Pareho tayong maraming mga pangarap. Lalo na ako na may iniingatang scholarship. Kapag nawala yun sa akin ay alam mo ang mangyayari sa... Alam mong magagawan ko ng paraan para lang hindi ka huminto sa pag-aaral. Putol nito bago pa man matapos ang sasabihin niya. Isa na yan sa dahilan kung bakit kailangan kitang bitiwan, Apollo. Alam kong gagawin mo yun. Ang gusto ko lang naman sa mga panahon na yun ay maging successful muna tayo kahit magkalayo tayo sa isa't isa. Mariin na saad niya. Napatiimbagang to. What the heck, Gracie? Anong klaseng dahilan naman yan? Parang ang labo mo naman. Napakababaw na rason ng pakikipaghiwalay mo. Tinapos mong lahat sa atin sa isang sulat lang, di ba? Alam mo rin kaya nating tuparin ang mga pangarap natin na magkasama at hindi kailangan maghiwalay. Pero bakit? Napaigtad sa gulat si Gracie nang sumigaw ang binata kasabay ng pagsipa nito sa trash can. Bumagsak yun sa sahig, kaya naman nagkalat ang laman nun. Nag-alala naman siya sa makikitang reaksyon ni Sam na ngayon ay naguguluhang napatingin sa kanila. Mama, anyari po? Inaaway po ba kayo ni Doc Apollo? Tanong nito. Hindi anak, nabundol lang ni Doc ang basurahan. Nag-uusap lang kami rito. Sige na, play ka lang dyan kay Sisi. Kabadong sagot niya rito. Nang ibaling niya ang tingin kay Apollo, ay bayolenteng nagtaas baba ang dibdib nito. Calm down, Apollo. Sa halip na ipapakilala kita sa anak ko ay baka matakot siya sa'yo. Sorry, hindi ko lang mapigilan. 6 na taon kong hinintay ang pagkakataong to na makausap ko ulit. Sabi nito sa katiningnan ng anak niya. Sorry about that, Sam. Okay ka lang po, Doc. Be careful po. Oo, sorry ulit. Hindi ko kasi nakita. Sagot nito. Muli nitong itinayo ang trash can saka isa-isang pinulot ang mga kalat na basura sa sahig. Akala ko po nag-aaway kayo ng mama ko. Bad po ang mag-fight ha. Dapat po love-love lang. Paalala pa ng bata sa kanila na may kasama pang paggalaw ng hintuturong daliri. Yes po, mahal na prinsesa. Agad na sagot ng binata sa bubwit. Promise po, Doc, na hindi po kayo mag-aaway ng mama ko ha. Paninigurado naman ni Sam sa lalaki na parang hindi naniniwala sa pagsang-ayon nito. Itinaas nito ang hiniliit na daliri.
Nakita ni Gracie na napangiti ang binata dahil nakuha nito ang gustong gawin ni Sam. Ginagawa nila yun dati ni Apollo, marahil nga'y naaalala nito ang huling pinky promise nila. O siguro, naiisip nito na kaugali niya ang kanilang anak. Sige nga, Doc. Pinky promise nga po tayo. Hamon ni Sam na parang nakikipag-deal lang ito sa batang kaedad nito. Tumingin pa kay Gracie si Apollo kaya nag-iwas siya ng tingin dito. Hays, ayaw mo po yata, Doc eh. Malungkot na bulalas ng bata. Ngunit nakataas pa rin naman sa ere ang haniliit nitong daliri. Wala akong sinabing ganyan, Sam. Tanggi nito saka pinaglock ang daliri nito sa anak nila. At tila nagkaintindihan ang mga ito, sabay kindle sa isa't isa habang nagpipinky promise. Napahinga ng malalim si Gracie. Mag-ama nga talaga sila. Oh, ayan ha. Meron tayong witness, Doc. Si mama ko po. Masayang sabi ni Sam sa ama. Mama, nakita mo? Kapag i-break ni Doc ang promise niya sa akin, mapuputo lang hiniliit niya sa kamay. Di ba po ganun yun, Mama? Yes, anak. Sagot na lamang niya. Sam, play ka na ulit riyan. Mag-uusap na ulit kami ni mama mo. Utos ni Apollo sa bata na agad namang tumalima. Basta ang alam ko, Apollo, sariling desisyon ko ang umalis noon. Wika agad niya nang mapansing naghihintay ng sasabihin niya ang binata. Kahit hindi ko idinaan sa sulat, ay ganoon pa rin na magiging pasya ko. Ang hiwalayan ka noon. Mahinang paliwanag niya. Ang dali para sa'yo na gawin yun, Gracie. Dahil sumundo din ako sa kagustuhan ng iyong ina. Ano? Ulitin mo nga sinabi mo, Gracie. Mariin na saad nito. Wala na akong sinabi bukod pa ron, Apollo. Gracie, may sinabi ka. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang narinig ko. Mama, Doc, di ba sabi ko po no fighting? Sabat ng bata dahil medyo tumaas na naman ang boses ni Apollo. Sorry, Sam, anak. May kinukwento lang si Doc na masaya. Hindi kami nag-aaway. Pagbibigay niya ng assurance sa bata. Napapansin na naman nito ang tensyon sa pagitan nila ni Apollo. Lumuhod si Apollo sa harapan ni Sam. Hindi mapapako ang pinky promise natin, Sam. Sabi nito sa bata. Noted po, Doc. Nagulat pa ang lalaki nang pumulupot ang malusog na mga braso nito sa leeg nito. Gracie, I want a proper talk. Please, huwag mo na sanang ipagkait sa akin. Pakiusap ni Apollo. Tumayo na ito at dahan-dahang isinayaw ang anak. Napatingin tuloy si Gracie kay Sam. Alam niyang mabilis itong makatulog kung ganoon ang paraan ng pagbuhat sa bata. Say something, Gracie. She's sleeping. Mahinang anas niya. Saka siya tumayo at nagtungo na sa pinto ng klinika. What? Gulat na bulalas nito na agad namang itinikom ang bibig. Ikaw na muna ang bahala sa kanya. Babalik muna ako sa trabaho ko. Baka marami ng customer. Mamaya na lang tayo mag-usap. Pahayag niya rito. Kinuha niya ang alagang kambing ng kanyang bubuwit. Baka magkalat pa roon ng dumi sa klinika ng binata. Itinali muna niya si Kring Kring sa maliit na puno sa gilid ng klinik. Love, wait. Pabulong na tawag ni Apollo sa kanya. Hindi na niya ito pinansin pa. Dire-diretso na siyang lumabas at tumuloy sa drugstore. Susundan sana ni Apollo si Gracie, ngunit nasa bisig nga pala niya si Sam. Nang ibaling niya ang tingin niya rito ay parang may humahaplos sa kanyang dibdib. Sa huli ay napangiti na lang siya. Pinatakan niya ng halik ang noo at pisngi nito. Ibinaba na niya ito sa sofa. Hinubad niya ang lab coat saka ginamit na kumot sa bata. Kaya ka pala pamilyar sa akin, anak. Tapos maganda pa. Yun pala ay mama mo ang babaeng una kong minahal. Hinayaan na muna ni Apollo ang bata. Inasikaso niya ang kliyente niyang sunod-sunod ang pagdating. 2 oras din ang naging tulog ni Sam. Nang mapansin niya ang paggalaw nito ay dali-dali siyang lumapit dito. May kasama pang ang paghikbi. Sam? Malambing niyang tawag dito. Marahan pa niyang hinagod ang likod. Dahan-dahan na ngang nagmulat ang bata. Dok, ang mama ko po nasaan? Inosenteng tanong nito. Nasa store lang, nag-work na. Dadalhin na ba kita ron? Inalalayan niya itong makaupo. Lumapit siya sa water dispenser. Nagsali ng tubig sa disposable cup, sa kanya ibinigay kay Sam. Thank you po, Doc. Malamis ang boses na pasasalamat nito. Gusto mo bang ihatid na kita sa mama mo? Sige po. Si Kring Kring po ba? Bakit wala na siya rito? Tanong nito, palingali nga pa sa paligid. Dinala siya kanina ng mama mo. Sa'yo na po yun ha, kapalit po ni Sisi, Doc.
Nakangiting wika nito. Alright, Sam. Tatanggapin ko ang kapalit ni Sisi. Basta yung promise mo na aalagaan mo si Sisi, tutuparin mo, okay? Opo, Kring po ang pangalan ng goat ha, Dok? Yes po. Tumatangong saad niya. Naglahad ito ng kamay sa kanya kung kaya't binuhat na niya ito para puntahan ang ina nito. Naabutan niya sa loob ng drugstore si Gracie na nagbebenta ng gamot sa customer nito. Nang makita ang pagpasok nila ay sumenyas ito sa kanila na saglit lang. Ilang segundo lang ang nakalipas ay umalis na ang babaeng kausap nito. Mama, nasa na po si Kring? Tanong ni Sam pagkalapit sa ina. Nasa labas, hindi mo nakita anak? Gracie, it's almost lunchtime. Pwede ko ba kayong ilibre ng lunch? Tanong niya sa babae. Sumulya pa ito sa katrabaho na nag-thumbs up lang din. Umuuwi ako sa bahay kapag lunchtime. Malapit lang kasi ang bahay namin dito. Pwedeng lakarin, pwede ring sumakay kapag tinatamad maglakad. Imporma nito sa kanya. Madalas mo bang isinasama rito si Sam? Si Nanay Susan, kamusta? Tanong niya. Nanay pa rin ang tawag niya sa ina nito. Madalas siyang kasama ni nanay sa tailoring shop. Bihira lang siya sumasama sa akin, Apollo. Ngayon lang dumalas dahil bakasyon niya sa school. Pwede bang sumama na lang ako sa inyo? Nahihiya niyang tanong. Ilang sandali siyang tinitigan ng babae. Akala ko ba'y galit ka, Apollo? Galit ka sa ginawa ko 6 years ago. Believe me, hindi ako nagalit sa'yo, Gracie. Pero nang malaman ko tungkol kay Sam, parang gusto ko nga magwala. Hindi ko lang magawa. Dahil sa kanya. Mahabang sagot niya kay Gracie. Hindi ko alam kung ano pang sasabihin ko sa'yo, Apollo. Tara na lang kung sasama ka sa amin. Anyaya nito sa kanya. Tumango lang siya at bumalik sa vet clinic niya para isarado muna ito. Kinakabahan si Apollo na muling makita ang nanay ni Gracie, pati na ang nakababata nitong kapatid na si Erica. Natatakot siya na baka nagalit sa kanya ang ginang. Napakalaki kasi ng tiwala nito sa kanya noon, tapos hindi niya napanagutan si Gracie at Sam. Dok, matutuwa niyan si Lola ko na makita ang bago ko pong alaga. Masayang wika ni Sam. Dinala na nila ang chow-chow na si Sisi. Alam niyang hindi pa ito tuluyang magaling. Ngunit isinama na nila pauwi kina Gracie. Nasa backseat ng kotse niya si Sam. Katabi nito si Sisi. Nasa passenger seat si Gracie. Talaga, Sam? Tugon niya sa bata. Oo naman po, Dok. Sigurado akong malalove din niya si Sisi. Hanggang sa dumating na sila sa destinasyon. Si Apollo na ang bumuhat kay Sisi habang akay niya sa isang kamay si Sam. Pasok ka, ani Gracie. Umuuwi rin si Inay sa oras ng pananghalian. Si Erica naman ay nasa Maynila. Ewan ko kung kailan ang uwi niya rito. Sila ni Inay ang magkausap. Nadatnan nga nila roon ang ina ni Gracie. Kasama pala ng ginang si Erica. Nagulat pa nga ang mga ito nang makita siya. Magandang araw po, Nanay Susan, Erica. Magalang nabati niya. Ilang sandaling hindi nakapagsalita ang mga ito. Pero nang umiti ang ginang ay nawala na parang bula ang kaba sa dibdib ni Apollo. Kamusta, Apollo? Magiliw na tanong sa kanya ni Nanay Susan. Walang pag-aatubiling lumapit na siya rito at nagmano. Okay lang po ako, Nay. Kayo rin po ay mukhang maayos ang lagay. Masaya po ako makita kayo ulit. Sabi niya rito. Ngumiti lang ito bago sinulyapan ng apo. Lola, tignan mo oh. Bigay po sa akin ni Doc ang chow-chow niya. Sisi po ang pangalan niya. Tapos si Kring po isa kanya na. Daldal na naman ni Sam. Ramdam ni Gracie ang mga tingin na ipinupukol sa kanya ng kanyang ina. Erica, kailan ka pa nakarating sa bahay? Tanong niya sa kapatid. Kanina lang ate, ako ang nagluto. May dala akong karne ng baka eh. Kayo ba tapos na kumain? Kaya nga nandito kami ngayon, dito kami kakain. Pilosopong sagot niya. Tara, samahan mo ko sa kusina, maghayin tayo. Sumunod naman sa kanya si Erica. Ate, kailan kayo nakita ni Kuya Apollo? Hindi makatiis na tanong nito nang nasa kusina na sila. Kanina lang, pero si Sam kahapon pa pala niya kilala. Yung pamangkin mong pasaway, nagdala ng pusang napulot dun sa klinik ni Apollo. Wow, mukhang tadhana ng gumagalaw ate. Nagkabalikan na ba kayo ni Kuya? Porket ba nakita mong magkasama kami ay nagkabalikan na kami? Nakataas ang kilay na tanong niya. Ate, bakit niyo siya kasama ni Sam? Nalaman na rin ba ni Kuya Apollo na anak niya ang makulit kong pamangkin? Bakit ba ang dami mong tanong, Erica?
Tumulong ka na nga lang na maghayin dyan. Gutom na ako. Babalik pa ako sa trabaho mamaya. Sungit, curious lang eh. Si Sam ba, alam na rin ba niya na papa niya si kuya? Mukhang close na agad sila eh. Ani pa nito. Sasagot na sana si Gracie pero may matinis na boses ang sumabat sa usapan nila. Ano po tita? Papa ko po si Doc Gino. Si Doc po ba ang tinutukoy mo? Tanong ng bibong bata. Napasinghap silang magkapatid nang makita na nasa bungad ito ng pinto ng kanilang kusina. Naroon din ang nanay nila. Napahawak na lang ito sa bibig. Hindi na niya sinaway si Erica. Hindi mababakas ang tampo sa mukha ni Song. Mas namamangha ito. Halatang halata sa mukha nito ang tuwa at saya. Nagtama ang mata nila ni Apollo na naroon na rin sa kusina. Mama? Untag ng bata. Mama? Totoo po bang narinig namin na sinabi ni tita ko? Si Doc po ang papa ko po, Mama? Pangungulit ni Sam nang hindi nakapagsalita si Gracie. Mama, badang magsinungaling. Sabihin mo po ang totoo. Napasapo na lamang siya sa kanyang noo at dahan-dahan na siyang tumango saka sumagot. Siya nga ang papa mo na matagal mo nang hinahanap sa akin, anak. Dahil sa kakulitan mo na ibili tuloy kita ng kambing. Di ba lagi mo akong tinatanong kung nasa ng papa mo? Sabi ko nasa abroad siya. Dumating na siya, anak. Wow, totoong doktor po pala si Papa, Mama. Natutuwang bulalas nito. Nasabi na niya rito noon kung anong trabaho ni Apollo sa ibang bansa. Nabalitaan kasi niya na ganap ng veterinarya ng lalaki. Tiningala pa ng bata ang ama. Makikitaan naman ng hindi maipaliwanag na saya ang binata. Lumapit na sa kinaroroonan nila ang kanyang ina upang tumulong na maghain ng kanilang pananghalian. Siya naman ay pinagmamasdan lamang ang mag-ama. Dok, nakilala mo po ba ako nung una mo akong nakita sa klinik? Naaaliw na tanong nito. Umiling ang binata saka lumuhod sa harapan nito. Nakikita ko lang sa'yo ang mama mo, princess. Pero wala akong idea na anak ka niya. Pero magaan agad ang loob ko sa'yo. Until I saw your birthmark, kaya naghinala na ako lalo. At alam ko nag-work ang mama mo sa drugstore na pinuntahan mo kahapon. Doon ako nagkaroon ng hint na baka mag-ina kayo. Na-curious naman si Gracie sa narinig niyang paliwanag nito. Paano mo naman nalaman na nagtatrabaho ako sa drugstore? O baka may alam ka na rin na nasa Baguio kami? Hindi niya napigilan ng magtanong. Sorry kung sasabihin ko to, Gracie. Noong iniwan mo ako noon ay sinubukan ko pang hanapin ka. Pero nabigo ako. Sa huli naisip ko na hayaan ka na muna. Pero umaasa pa rin naman ako na makikita uli kita. Nangako ako na kapag nangyaring araw na yon, hindi na kita pakakawalan pa. Mahabang paliwanag ni Apollo sa kanya. Dahilan kaya bumilis na naman ang tibok ng kanyang puso. Kahit sinaktan niya na noon ng binata ay umaasa pa rin pala ito sa muli nilang pagkikita. Paano mo naman nalaman na narito ako? Nagbakasyon lang ako rito sa Baguio. My friend invited me and accidentally nakita kita na pasakay ka sa isang jeep. Sinundan kita. Then I found your working place. Saktong nakita ko rin ang vet clinic na binibenta na. Sa real estate company sana ako lalapit para mag-inquire. But nakita ko na may tao sa loob ng clinic. Kaya personal na nakipag-usap na lang ako. Yes, Gracie. Plano kong bawiin ka. Kaya hindi ako nagdalawang isip na gumawa ng paraan na makalapit sa'yo through my clinic. Hindi ko naman alam na biglang papasok sa clinic ko ang anak natin. She's actually my first client yesterday. Natuwa ako sa kanya dahil binayaran niya ako ng 5 piso. Naramdaman ni Gracie ang pagmamasa ng kanyang mga mata. Hindi niya akalain na maaapektuhan pa rin siya sa nararamdaman ng dati niyang nobyo. Isa rin naman siya sa nasaktan noon. Alam niya ang pakiramdam na masaktan ng sobra-sobra. I'm sorry. Naisip ko lang na para din yun sa atin, Apollo. Lalo na sa future mo. Ayoko maging dahilan na hindi mo matupad ang pangarap mo. Dahil lang sa akin. Pwede naman nating ayusin to. Right, Gracie? We can start over again. Kung pwede pa. May pagsusumamo ang boses nito. Napatitig siya sa mukha ni Apollo. Bago yan, pwede bang kumain na muna tayo? Alam kong hindi lang ako nagugutom sa mga oras na to. Saka may trabaho pa tayo. Sumingit na sa usapan nila si Nanay Susan. Pareho silang napangiti ni Apollo saka binuhat ang kanilang anak. Sabay-sabay silang kumain ng pananghalian. Pagkatapos ay bumalik na ulit si Gracie sa trabaho. Sumabay na siya kay Apollo sa kotse nito. Iniwan na nila si Salm sa tita Erica nito.
Simula nang makilala ni Salm ang ama nito ay parang hindi na ito mapalagay sa isang sulok. Lagi itong excited na makita ang papa nito. Lagi rin itong nasa klinik ni Apollo. Madalas ay nagdodoktor-doktoran ito sa mga hayop na naroon. Isang araw ay inaya naman sila ni Apollo sa Black Cabin Tourist ng kaibigan nito. Saktong day off nila kaya pinagbigyan niya ang binata. Tuwang-tuwa naman ang anak nila. Ang nasa isip kasi nito ay mamamasyal sila. Isinama nila ang alaga nitong aso. "Mama, si Kring Kring oh!" Sigaw nito nang makita nila mismo ang maliit na kambing na nakatali sa isang puno. "Hindi ka ba naawa kay Kring Kring? Pinagpalit mo siya sa isang aso." Naaaliw na tanong niya sa anak. "Hindi po, Mama. Nasa pangangalaga na po siya ng papa ko. Saka hindi naman na po siya nadede sa mama niya. Big na po kasi siya." Pangangatwiran nito. Napahalakhak si Apollo sa tinura nito. Hinaplos-haplos nito ang ibabaw ng ulo ng anak. "Salm, sabihin mo sa iyong mama na hindi pa babayaan ng papa mo si Kring Kring." Sabi nito kay Salm. Malapad ng ngiti tuloy ang iginawad sa kanya ng bata. "Narinig niyo po, Mama? Huwag po kayo mag-alala kay Kring Kring. Doktor po ang papa ko." May pagmamalaking saad nito. Nakipag-appear pa nga sa ama. "Ewan ko sa inyong mag-ama." Natatawang sambit niya. "Tara na sa loob, Gracie." Yaya ng binata. Pagpasok nila sa isang cabin na exclusive lang para sa owner, ay pareho silang napasinghap sa nakita. Hindi ang kaibigan ng binata ang naroon. Nandoon ang mga magulang ni Apollo. "Mom, Dad, what are you doing here?" Gulat na tanong nito. Sa halip na bigyan nito ng pansin si Apollo ay napunta ang atensyon ng mga ito sa kasama nilang bata. Kinakabahan na si Gracie. Baka aabot na naman sa puntong kailangan na naman niyang lumayo sa lalaki at magsakripisyo. Sa pagkakataong ito, alam niya na hindi lang siya ang maaapektuhan, maging ang kanilang anak. "Sino ang batang kasama niyo, Apollo, anak?" Tanong ng ina nito. Palipat-lipat ang tingin ng mag-asawang Alvarez sa kanila. Siya naman ay tiningnan si Apollo. Nang maramdaman nito ang tingin niya ay napasulyap din ito sa kanya. Sa pamamagitan ng ngiti nito ay tila binibigyan siya ni Apollo ng assurance na wag matakot o kabahan. Kahit ang totoo ay walang alam ang lalaki sa ginawa ng ina nito. Binanggit lang niya rito nung nakaraan pero hindi na siya kinulit pa ni Apollo tungkol doon dahil mas focus ito sa pagbuo ng kanilang relasyon at pamilya. "Meet Princess Salm, Mom, Dad. She's my daughter. Anak po namin ni Gracie." Buong pagmamalaking sagot nito. Marahan pa nitong hinawakan ng kamay niya. Noon ay naging duwag din siya nang mapagtanto niya na masyado pa nga silang bata ni Apollo. Kaya walang pagdadalawang isip niyang sinunod ang kagustuhan ng mommy nito. Subalit ngayon, napagdesisyonan ni Gracie na ilaban na ang pag-ibig niya sa binata. Lumipas man ng ilang taon ay alam niya na ito pa rin naman ang itinitibok ng puso niya. Bumaling kay Gracie ang tingin ng mag-asawa. "Magandang araw po sa inyo." Magalang na bati niya. Bahagya pa siyang yumuko bilang pagrespeto. "Gracie." Sambit ng ginang sa kanyang pangalan. "Tita, tito, long time no see po." "Salm, anak, sila ang mommy at daddy ko. Batiin mo ang Lola Emerald at Lolo Aris mo." Marahan na utos naman ni Apollo sa kanilang anak. Hindi nahihiya ang bubwit kaya lumapit agad ito sa dalawang matanda. "Kumusta po, Lolo, Lola? Ako po si Princess Salm. Tawagan niyo na lang po akong Salm. 5 years old na rin po ako. Malapit na rin po ang birthday ko kaya magiging grade 1 na rin po ako sa susunod na pasukan. Mahilig din po ako sa animals like po ni Papa." Mahabang intro ng anak nila. Kung ano ang ginawa niya kanina ay ginaya yun ng bulinggit. Yumuko rin ito bilang pagbibigay galang sa dalawang matanda. Nagmano pa ito. Kitang-kita tuloy nila na naging emosyonal agad si Madam Emerald. May kasalanan ako sa iyo, anak." Sabi ng ginang na ngayon ay akap-akap na ang nag-iisang apo. "Mom, what do you mean by that?" Pagtataka ni Apollo. "Isa ako sa dahilan kung bakit iniwan ka noon ni Gracie, Apollo. Ako ang may ideya na paghiwalayin kayo. Naisip ko noon na masyado pa kayong mga bata. I believe na mas marami pa kayong mararating na hindi kasama ang isa't isa. Kaya inutusan ko si Gracie na iwan ka para sumama ka sa amin sa abroad at doon mag-aral." Emosyonal at mahabang paliwanag ng ginang. Hinaplos-haplos naman ng asawa nito ang likod nito. Kumunot ang noon ni Apollo. Nakaawang ang labi nito na nakatingin kay Gracie. "Apollo." Sambit niya sa pangalan nito. Umiling din siya.
Ayaw niyang magkasagutan pa ang mag-ina. Desisyon ko rin naman yun, Apollo. Intindihin mo na lang ang mami mo. Bilang ina ay alam niya ang mas makakabuti sa'yo. Gracie, ito pala ang tinutukoy mo na may kinalaman si mami. Humigpit lalo ang hawak nito sa kamay niya. Pero bakit hindi mo sinabi agad to sa akin, Gracie? Nagmukha akong tanga na hinahanapan ko ng pagkakulang ang sarili ko. Dahil iniwan mo ko nun, hindi ko maintindihan kung bakit ang bilis mong magdesisyon na tapusin ang lahat sa atin. Bakit mas nakinig ka sa iba kaysa sa akin? Alam mo ba kung gaano kasakit ang nadarama ko, lalo na nung nalaman ko na may anak ako napabayaan sa loob ng 6 na taon? May hinanakit na saad nito, basta na lamang itong bumitiw sa kamay niya. Walang salitang namutawi sa bibig na lumabas si Apollo mula sa cabin. Napatingin pa ang dalaga sa mga magulang nito na umiiyak na habang nakayakap sa apo. Lumabas na rin siya para sundan si Apollo. Nadatnan niya ito na pasipa-sipa sa punong mangga. Ilang beses na nitong sinabunutan ng sariling buhok. Apollo, tawag niya rito. Marahas siya nitong binalingan. Nagdududa ka ba na baka hindi mag-work ang relationship natin kung aabot tayo ng mas matagal, Gracie? Ganun ba kahina ang tingin mo sa akin na hindi kita kayang patapusin ng pag-aaral kung sakaling maaga tayong nagsama? Na kapag naramdaman na natin na pagod na tayong intindihin ng isa't isa, mauuwi din tayo sa hiwalayan? Ganun ba? Apollo, wala akong iniisip na ganyan. Sinunod ko lang ang gusto ng mami mo. Ang gusto lang niya ay matupad mo muna ang pangarap mo, na hindi lang para sa'yo. Para din yun sa akin. Sumang-ayon ako sa gusto niya dahil gusto kong magtagumpay ka. Wala ka lang tiwala sa akin noon, Gracie. Meron, Apollo. Pero sa sarili ko wala. Kaya nga umabot tayo sa puntong to, di ba? Bakit kailangan makialam si mami sa relasyon natin? Namiss ko tuloy ang paglaki ni Sam. Naiinis na tanong nito. Siyempre, mami mo siya. Kung ako nasa sitwasyon noon ng iyong ina, yun din siguro ang gagawin ko, Apollo. Hindi ko pa rin maintindihan. Napakababaw na dahilan, Gracie. Kung para sa'yo ay mababaw lang, pues sa amin na bilang isang ina ay hindi. Apollo, huwag ka nang magalit. Ayusin na lang natin to. Total naman nasimulan mo na. Sinabi ko naman noon sa'yo sa sulat na tatanggapin pa rin kita sa buhay ko kung ako pa rin ang mahal mo, di ba? Tanda mo? Humakbang ito palapit sa kanya sabay hawak sa mga kamay niya. What if utusan ka na naman ni mami na iwan ako, Gracie? Gagawin mo na naman ba? Isasakripisyo mo na naman ba ang relasyon natin? Nahihimigan niya ang kabang nararamdaman nito na ikinangiti niya. Hindi na mangyayari yun, Apollo. This time ay gusto kong ipaglaban ang nararamdaman ko para sa'yo. Ayokong maging duwag ulit. Isa na akong ina ngayon. Maaapektuhan na rin si Sam sa padalos-dalos kong desisyon. Ayoko na rin sayangin ng second chance natin na to. Baka wala ng third na sumunod. Nawala na ang pagsasalubong ng kinay nito. Gumuhit na sa mga labi ang ngiti. Ang sunod na ginawa nito ay hindi niya inaasahan. Ikinulong nito ang magkabilang pisngi niya saka siya siniil ng mariin na halik. Bago pa man niya ito maitulak ay mabilis na rin itong humiwalay sa kanya. Bumalik na tayo. Tama ka na kailangan na nating ayusin ang relasyon na to. Para na rin sa anak natin. 6 na taon ko kayong hindi nakasama. At pangako na babawi ako, love. Love? Oo. Di ba yun naman ang tawagan natin dati? You mean gusto mong sagutin na ulit kita? Oo naman. At kahit ayaw mo, ako na magdedesisyon. May anak na tayo kaya wala ka nang kawala sa akin, Gracie. Nakangiting pahayag nito, saka sila bumalik sa cabin. At sa araw na yon ay opisyal na ulit silang nagkabalikan. Pagbalik sa private cabin ay magkatabi silang umupo. Naroon na rin ang matalik na kaibigan ni Apollo na si Xavier. Tahimik lamang naman ang ina ni Apollo, habang ang daddy naman nito ay dinadaldal si Sam. Hindi ba kayo magsasorry kay Gracie, ma'am? Ginipit at pinilit niyo po siyang gawin ng ayaw niya 6 years ago. Pagsisimula ng binata, kinurot naman ni Gracie ang tagiliran nito. Tumigil ka nga, Apollo. Nag-usap na tayo, di ba? Mariing saway niya rito. Kiming ngumiti ito saka tinanggal ang kamay niya at pinagsalikop nito ang mga kamay nila. Now I get it, ma'am. Ginawa niyo lang po yun para sa kapakanan ko. Pero sana po, naisip niyo rin ang nararamdaman ni Gracie. Ayoko manumbat dahil kahit ano pang sabihin ko ay nangyari na ang lahat. Gusto ko lang po maging masaya kasama ang mag-ina ko. And this time, ako na ang masusunod. Malaking utang na loob ko sa inyo. Nagsipag kayo sa mga negosyo para mabigyan ako ng magandang kinabukasan.
Pero hindi po ako papayag na diktahan niyo ako pagdating sa taong mahal ko. Mahabang litanya nito, ngunit malumanay lamang naman. Son, alam mo naman na hindi ako humahadlang sa mga desisyon mo. Hindi ko lang alam na may ginawa pala noon ang iyong ina. Singit naman ng ama nito sabay tingin sa asawa. I'm very sorry, son. Sorry din sa'yo, Gracie. Natakot lang ako na baka hindi magawa ni Apollo ang pangarap namin na magandang future para sa kanya. Paghingi ng tawad ng mami nito. It's all in the past, tita. Wala na po yun sa akin. Pareho naman po naming natupad ni Apollo ang mga gusto namin sa buhay. Isipin na lang po natin ang positive side ng mga nangyari. Napatawad ko na po kayo. Sana kayo rin para sa sarili nyo. Katulad po ng anak nyo, ay sana pagbigyan nyo na po kami na maging masaya ngayon kasama po ang anak namin. Dahil kung hindi po, handa na po akong ipaglaban si Apollo. Ang paghikbi ng ginang ay mas lalong tumindi dahil sa kanyang sinabi. Napatayo ito upang lapitan siya saka mahigpit siya nitong niyakap. Maraming salamat, Gracie. Noon pa man ay alam kong mabuti ka at nararapat ka sa anak ko. Huwag kayong mag-alala. This time malaya na kayong ituloy ang naputol niyong pagmamahalan kasama ang apo namin. Sa huli ay naging maayos din ang pinag-usapan nila. Sumunod na dumating na rin doon ang kanyang ina at si Erica. In-invite pala ang mga ito ni Apollo. Nalaman naman nila na ang kaibigan ni Apollo ang nag-invite sa magulang nito at hindi sinasadya na magkita-kita sila roon. Nang sumapit ang 6th birthday ni Salm ay doon na rin nila sa Black Cabin Tourist ginanap ang celebration kasama ang mga kaibigan nila at pamilya. Namasyal silang tatlo sa lugar dahil sa laki na yun ay hindi nila malibot ng isang araw lamang. Mas maganda kapag gabi. May mga ilaw riyan sa puno na akala mo naman ay palaging Pasko. Pagkukwento ng lalaki sa kanila sabay turo sa mga punong kahoy. Dahil malapit na rin gumabi ay nagsimula na nga itong umilaw. Wow, ang ganda po, Papa! Masayang bulalas ng kanilang anak. Binitiwan sila nito. Patakbo itong lumapit sa isang heart-shaped na bench. Punong-puno ito ng crystal lights. Sumunod naman sila sa bata na magkahawak kamay. Tumabi sila rito. Napasinghap pa si Gracie. Mas maganda nga sa malapitan. Malinaw na malinaw makita ang hugis puso. Grabe ang kaibigan mo, Apollo. Talagang ginandahan niya ang Black Cabin Tourist na to. Kahit kauumpisa pa lang niya. Namamanghang komento niya habang ginagala ang paningin sa tourist spot na yon. Oo, para naman daw dayuhin pa ng mga tao. Lalo na ng mga foreigner na gustong mag-staycation sa mga magagandang cabin dito. Papa, may lumilipad na balon, no? Sigaw ng kanilang anak. Patakbo itong lumapit sa tinutukoy na nagliliparan na balon. Mama, dali! Kunin mo po ang mas malaki! Ano? Uutusan ta ako ng batang to. Napailing si Gracie sa kanyang anak. Ngunit sumunod din naman siya. Pilit inaabot ang gusto nitong makuha. Nakangiting ibibigay na sana niya yun kay Salm nang mapansin niya na hugis puso rin ang hawak niya. Ano ba to? Araw ng mga puso ba para may pagganitong balon? Natatawang tanong ni Gracie. Lumapit na sa kanya si Apollo. Naglahad ito ng kamay sa kanya hanggang sa nakarinig sila ng musika mula sa instrumento ng violin. May I have this dance, love? Masuyong tanong ng binata. Nakarinig sila ng pagtili na galing mismo kay Salm. Tinanggap ni Gracie ang kamay nito. I'm curious, Gracie. Hindi ka ba nakahanap ng ibang maliban sa akin? Tanong ni Apollo. Napataas tuloy ang kilay niya. Gusto mo ba ang idea na after ng breakup natin ay papalitan kita? Napasimangot naman ito sa tanong niya. Sinong may gusto nun? Saka baka hindi ka rin para sa iba. Isa lang dapat ang may-ari niyang puso mo. Lumingon naman ito sa anak nila. Salm, kunin mo nga itong red balloon sa mama mo. Utos nito. Nailipat tuloy ni Gracie ang tingin niya kay Salm. Inabot niya ang lobo sa anak. Napatili na naman ito at itinuro sa kanya ang ama. Nalaki ang kanyang mga mata sa nakikitang pagluhod ng lalaki. Anong pakulo na naman to, Apollo? Akala ko ba plano mo lang dahan-dahanin sa atin ng lahat? Bakit yata nagmamadali ka na? Dinamay mo pa si Salm. Nagtatakang tanong niya, pero masaya ang puso niya sa susunod na gagawin nito. Hindi ako nagmamadali, Gracie. Saka matagal na tong nakaplano bago pa man dumating sa buhay natin si Salm. Gusto ko lang ng assurance na bibigyan mo ako ng second chance. Yes, pinapangunahan na kita. Usal nito sabay kindat sa kanya. Oh sige, total nangunguna ka na. Nasaan ang singsing mo? Luluhod ka lang ba pero walang singsing?
Salm anak. Tawag nito. Hinablot naman ng bata ang lobo na hawak ng ina at nakita na nga niya roon ang singsing na nakatali sa ribon nito. Aba, hindi ko to napansin kanina ah. Paano na lang kung hindi ko napigilan ng paglipad nito pataas, Sam? Di failed po ang plano namin ni Papa. Sagot ng bulinggit. Gracie, can I fulfill my dream of having a family that I can call my own? Will you be my wife? Kapwa at nag-islapan ng kanilang mga mata. Mabilis ang tibok ng mga puso nila dahil iisa lang ang nais nila sa mga oras na yon. Yes, I'll be with you until we grow old together, Apollo. Isinuot na nito ang singsing sa daliri niya. Hinalikan ang likod ng kamay niya, saka siya masuyong hinalikan sa mga labi niya. Yes, yes, that's my Papa. Nakita mo yun, Sisi? Sabay tanong ni Sam sa alaga nitong aso na tumatalon-talon din. Ang kanilang munting prinsesa ay pumapalakpak at tumili ng tumili na tila wala ng bukas. Tuwang-tuwa ang mga pamilya nila at mga kaibigan nang malaman na engaged na sila. Naikasal agad sila sa madaling panahon. Nabiyayaan pa sila ng isang anak na babae. Pinangalanan nila itong Princess Chantal. Sa Maynila na sila nanirahan dahil naroon ang main vet clinic ni Apollo. Pinamanish na lang nila ang branch sa Baguio sa kaibigang veterinaryo ni Apollo na nasa Baguio. Nag-resign na naman si Gracie sa drugstore. Ang kapatid niyang si Erica ay nakagraduate na at sa Baguio nagtatrabaho. Mas gusto na roon ng kanilang ina dahil tahimik at hindi mausok. Halos linggo-linggo naman ay dumadalaw silang mag-anak sa mga ito sa Baguio. Isang araw ay naghanda si Gracie ng meriendang dadalhin niya. Dadalaw silang mag-iina sa vet clinic ni Apollo. Mama, binubuli po ni Chantal si Sisi. Narinig niyang sigaw ng panganay nila. Bit-bit na niya ang paper bag nang naglalaman ng lumpia na may sausawan. Request yon ng kanyang anak na si Sam. Homemade pizza naman para kay Apollo. Sam, anak, 1-year-old pa lang ang baby sister mo. Hindi pa yan marunong mambuli. Akap-akap na nga nito ang kapatid na pilit inaabot ang alaga nitong aso na si Sisi. Mama, gusto niya pong umangkas sa likod ni Sisi. Baka po hindi makahinga si Sisi sa bigat niya. Katwiran pa nito. Ay nako, kayo talaga magkapatid, pareho kayong makulit. Tara na nga lang, kanina pa ang break time ng papa niyo sa klinik niya. Binuhat na niya ang bunso niya. Si Sam naman ay nakasunod sa kanya. Ako na po ang magdadala ng backpack namin ni Chantal, Mama. Thank you, anak. Maaasahan ka talaga kahit makulit ka. Nagpahatid sila sa family driver nila. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay dumating na sila sa kanilang destinasyon. Nadatnan nila sa loob ng klinik si Apollo. May buhat-buhat itong maliit na tuta. Papa ko! Tawag ni Salm. Napailing siya. Nakakasama naman nila sa bahay si Apollo, ngunit laging excited ang bulinggit na makita ang ama nito na tila isang linggong hindi nakita. Naiintindihan naman niya yon. Halos mag-aanim na taon na ang anak nila nang magkakilala, kaya talagang nanabik to sa ama. Oh, akala ko'y nakalimutan na akong bisitahin ng mag-iina ko. Na-miss ko agad kayo, my 3 angels. Masayang wika ni Apollo. Mabilis nitong ibinaba ang tutang hawak. Hinubad ang love gown. Naghugas pa ito ng mga kamay bago sila nilapitan. Una nitong hinalikan sa noo si Gracie. Tapos ay sa magkabilang pisngi ng panganay nila. Sunod ay kinuha naman nito ang bunso nila at pinupog ng maraming halik. Humagighik tuloy ang munti nilang prinsesa. Hindi ko malilimutan na sabay-sabay tayong magmemeryenda, love. Malambing na sambit niya kay Apollo. Hinalikan niya rin ito sa pisngi. Upo muna tayo at kumain. Salm anak, hayaan mo muna riyan si Sisi sa mga playmate niya. Anang padre de pamilya. Kasama talaga nila ang alagang aso. Opo, Papa. Sisi, sige, play ka lang dyan. Hanap ka na rin ng magiging asawa mo riyan, ha? Bigyan mo na rin ako ng apo. Pareho silang natawang mag-asawa dahil sa munting request nito sa alaga. Napansin ko na marami kayatang pasyente ng mga tuta, ah. Pukaw ni Gracie sa asawa niyang nakikipaglaro sa bunso nila. Marami akong napaanak na kaibigan ni Sisi ngayong araw. Salm, gusto mo bang mag-ampon ng isa pang tuta? Tanong nito. Ayoko po, Papa. Gusto ko po ay baby ni Sisi. Kailan po natin siya ipapakasal? Napahalakhak ang papa nito. Excited ang mami ni Sisi, ah. Excited ka mo maging lola ang prinsesa mo, Apollo. Sabat naman ni Gracie.
Siyempre po, love na love ko po kasi si Sisi ko eh. Paglaki ko po, gusto ko rin maging doktor ni na Sisi, Papa, Mama. Matutupad mo yan anak, basta bawasan mo lang ang kakulitan mo ha. Hindi na po, ate na po ako, di ba po? Love na love ko po si Bunso, saka kayo po, Mama, Papa. Mahal na mahal ka rin namin anak, pati si Bunso. At ikaw Mommy, I love you so much too. I love you too, Apollo, mga anak. At sinimulan na nilang pagsaluhan ang dala nilang pagkain habang wala pang pasyente si Apollo. Hindi maiwasan ni Gracie na alalahanin ang kanilang nakaraan. Pinaghiwalay sila ngunit sa huli ay pinagtagpo muli. Totoong nakadepende siya lagi noon kay Apollo. Ganoon din naman ito sa kanya. Kung may mga desisyon siya noon ay tinatanong pa niya ito kung tama ba ang mga gagawin niya. Kaya din marahil pinaghiwalay muna sila ng tadhana upang nang sa gayon ay mas mag-matured muna sila pareho at maging mas handa sa pagkakaroon ng sariling pamilya. At ngayon, nasisiguro na rin ni Gracie na kaya na niyang magdesisyon, hindi na lang para sa sarili niya, kundi para na rin sa kanyang pamilya. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.